sinabi nila sa akin na bulag na daw ang tao, hindi na masira si Duterte, si Presidente Duterte sa IGK. So ang inisip nila is ang illegal drugs naman daw po. So nung time na yon, na-curious ako kasi inaamin ko no, hindi ko naman sinabing magandang record ko. Talagang after noon talaga, binabaat ako ni Father Alejo na may sobre na 20,000 doon sa upuan ko. So, ako naman, nadala naman ako kasi medyo notorious din. So, sinakyan ko na lang rin kasi kada salita pera, tapos minsan nilalagay pa sa sa yung mga tissue kung saan kami kumakain. Magandang umaga po mga kababayan, no? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito mga idol, magandang balita. ICC witness na kinuha po ni Senator Trillanes, itong asong ulul, talagang ipinag-iit yung kanyang ipinaglalaban tungkol po sa mga Duterte. Ayun mga idol, itong ICC witness na kinuha niya, kumanta po ng aaminin ko. Ayan. Ayun mga idol, ito mga idol, paano na yan? Senator Trillanes, i-booking na. Pati yung kasabwat na kinuha mong pare, ibistado na rin. Ako, Father Alejo, ano bang nangyari sa'yo? Pare ka pa naman. Talagang sumama ka dito sa mga kagaguhang pinagagawa ni Trillanes dito sa Pilipinas, no? May pa ano-ano ka pa, Father, na nagbago ka na? Ang sabi mo pa, noon ako, nagda-drugs ako, bata pa, ngayon, huminto na ako. Huminto ka nga sa pagdudroga, Father, pero bangag ka pa rin. Anong gagawin mo ngayon, Senator Trillanes? Itong ICC witness ninyo na kinuha, itong nagpahayag ngayon, talagang natatakot siya na baka malaman daw ang katotohanan, mahirap na daw makatakas. Ikaw pala ang pasimuno nito lahat, kagaguhan nito. Kaya pala ang dami mong kasong kinakarap ngayon, patong-patong. Hintayin mo yung buwelta ng mga Duterte sa'yo. Ito mga kababayan, pakinggan ninyo itong isang ICC witness na talagang hindi niya napigilan at umamin talaga siya at nag-press conference. Binulgar niya at talagang inilabas niya ang katotohanan tungkol sa mga pinaggagawa po ni Trililing. Kung paano siya babayaran at saka yung mga ICC witness na kinukuha at yung humarap po sa Quadcom, yung mga yun, puro yun mga bayad. Imposible naman, haharap sila dyan sa ganyang klaseng pagdinig. Tapos, wala silang makukuha. Halata naman yung iba talaga, kitang-kita na talaga pira-pira lang. No? Pira-pira lang talaga yung, yung labanan na gusto nilang gawin. Sino ba naman tao? Sino ba naman tao na tatanggi dyan sa pera na inaalok, magsalita ka lang dyan, magsisinungaling ka lang dyan sa hearing ng Quadcom, wala na, pera na. Sino bang magbibigay sa kanila dyan? Magsisinungaling lang naman sila at sisirain lang nila si Tatay Digong. Yun lang naman Kaya ito mga idol pakinggan natin itong ICC witness na kumanta dito ng aaminin ko. Ayan, pakinggan ninyo. Booking na kayo, mga hayop kayo na mga kalaban talaga ni Tatay Digong. Gagawin nyo talaga ang lahat, no? Para lang talaga masira yung Duterte legacy, no? Talagang gusto nyo sirain kasi si Duterte mahal ng taong bayan at nagustuhan ng taong bayan yung pamamalakad dito sa Pilipinas. Kaya ang tawag sa inyo, mga inggitero kayo, mga buang kayo. Kaya ito mga idol, pakinggan natin to at hindi na po natin tatagalin to para marinig na po natin. Openly, sinabi nila sa akin
na bulag na daw ang tao, hindi na masira si Duterte, si Presidente Duterte sa IGK. So ang inisip nila is ang illegal drugs naman daw po. So nung time na yon, na-curious ako kasi inaamin ko, no, hindi ko naman sinabing magandang record ko. Talagang after noon talaga, binabaat ako ni Father Alejo ng na may sobre na 20,000 doon sa upuan ko. So, ako naman, nadala naman ako kasi medyo notorious din. So, sinakyan ko na lang rin kasi kada salita, pera. Tapos minsan nilalagay pa sa, sa yung mga tissue kung saan kami kumakain. So, nung September, tapos October, pagka November, bumalik pa rin si Father Alejo sa amin, sa bahay namin. Binigyan na naman ako ng pera. Nung November kasi, ganito po yung nangyari doon. Ang gusto mangyari ni Senator Trillanes, tatawag ako sa kanya, ito ang sasabihin mo, i-record ko sa CP. Yun din ang ginagawa niya kay Motabato at sa kay Trillanes para daw walang ligtas. So every time na ito tatawag ako sa ito ang sasabihin mo, ganito, ganyan, ganyan, tatawag ako ulit. So nire-record nila sa audio kung ano yung pinagsasabi namin. Kaya para matakot kami na bumalik na daw. So at that time, doon na nag-first na meron silang pinadala sa akin na draft na affidavit. Nung time na yun, na-shock ako sa affidavit kasi una-una, yung may relasyon daw yung yung si City Councilor at saka si PRR Day. And then ang worst is nakita ko na merong drugs na ini-involve nila si Presidente Duterte. So nagtanong ako, bakit may drugs? Kasi nga daw, hindi na daw maniniwala ang tao sa IGK. So, dapat, yung drugs naman. First draft, sabi niya, ito ay papasok ko sa'yo, mamaya na, ipapa-approve ko muna kay Senator Trillanes at saka kay Senator De Lima. Tapos, pangalawa, hindi, uulitin ko na naman, second draft na naman, hanggang nag-third draft, fourth draft, and then, nag-decide sila na pumunta daw ako ng Maynila. Nandito yung mga forward sa akin ng yung back and forth na yung pamasahe, papuntang Manila, at saka yung ticket ko na nung December, yung pagpunta ko ng Manila rin. Pagdating doon sa Manila, doon sa may forum, nakita ko to si Las Cañas. Sa kanilang forum, makikita mo sa aming pag-uusap, never sila nagsalita na mga kundi sasabihin nila, hanapan natin yung paraan na bumagsak yan. Actually, may text pa nga si Atty. Sabio nga, yung mo nga, yung testimonyo, muhagsak mo, Bisaya pa, muhagsak lagi na si Presidente Duterte, anak. So, katong time na to, nakuyawan ako kay kanang nakasabot, di ako glibin o kanang kuhan, forgery. So, nangita ko paagi, kay dili man ko nila, ayaw nila akong pauwiin dito sa Mindanao. So, mahanap ako ng paraan. Sabi ko, bago ko yan pirmahan, bago ko yan uwi muna ako dahil gusto ko, kasama ko yung mga kasamahan ko. Which is, wala naman akong kasamahan. At ang reasons kung bakit pumasok ako sa kanila, dahil gusto kong malaman kung ano talaga ang meron sa grupo ni Senator Trillanes. So, pagdating doon sa December, andun ako, pinatira nila ako sa isang kumbento sa Madre, sa May Makati, sa Canossian Sister. Bago nila ako pinadala doon, kinausap nila ako, huwag kang makikipag-usap. Pagdating mo doon, ito ang sasabihin mo sa kanila. So, pag-abot dito, yun na rin ang sinasabi ko kasi kada salita, ganun kada salita, ganun. So, tao lang tayo, minsan, sige maglaro. Sa isip ko lang, sige maglaro tayo. So after nung Canossian kasi, nung nalaman nila na meron akong kinakausap na isang Madre doon, natatakot sila na makipag-usap ako doon sa ibang Madre. So nilipat naman nila ako doon sa Holy Spirit na na kumbento. So doon, binawalan talaga akong makipag-usap na kahit kanino. Merong conference room doon na every time na mag-discuss kami regarding sa namin sa affidavit, doon kami sa conference room, doon sa Holy Spirit, doon sa may Betigo, merong eskwelahan doon at the same time, doon merong kumbento doon ang mga Madre. Anong pinagagawa nitong si Trillanes? Bakit ganito yung pag-iisip niya? Normal ba tong klaseng tao na itong ganito na parang may sayad sa ulo?
wala namang ginagawa si Tatay Digong sa kanya nung nakaupo si Tatay Digong. Pinabayaan lang siyang tahol ng tahol. Tapos ang nangyari, talagang grabe yung galit at insecure niya sa mga Duterte. Kaya akalain mo, gumawa pa siya ng grupo, nag-recruit pa sila ng mga tao na babayaran nila para lang magsisinungaling doon sa hearing ng Quadcom para sasabihin na ganito, si Duterte daw ay membro ng drug syndicate. Akalain nyo yan, ha? Akalain nyo yan. Ganyang klaseng pag-iisip, meron itong asong ulol na to. Kaya mga kababayan, sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga taga-Caloocan, saan ba yan tumakbo ngayong buang na yan? Magising po kayo at sana mag-isip-isip po kayo bago po kayo bumoto sa aso na yan. Pag yan ang makaupo dyan sa lugar ninyo, sigurado lahat ng mga illegal, lahat ng mga lahat ng mga kabalasubasan na gagawin dyan, talagang gagawin niya dyan sa lugar ninyo. At magiging kawawa lang po yung lugar ninyo dahil yung namumuno sa inyo, baliw. Bakit hindi natin masabing baliw? Kalahin nyo, wala namang ginawa si Tatay Digong sa kanya, pero gumawa pa ng mga fake witness na droga, ICC witness, para lang talaga masira yung imahe ni Tatay Digong. Gagawin lahat para lang talaga masira niya yung tao na maganda yung pamamalakad at maganda yung ehemplo na ginawa po niya dito sa Pilipinas na sana'y dapat pagtularan at kumbaga sundan yung yapak na ginawa ni Tatay Digong para sa kaunlad ng ating bayan. Ang ginawa pa nila ay ganito pa. Binababoy pa nila yung dating presidente. Binastos sa harap ng taga-ibang lahit, dinala doon. Diba? Kaya kayong mga buang kayo, pag makauwi si Tatay Digong, makaupo uli ang mga Duterte administration, ewan ko lang sa inyo anong mangyayari sa inyo. Pero alam po namin kung anong klaseng puso meron po yung mga Duterte. Mapagmahal po sa bayan at tapat po sa mga Pilipino. Yan ang nagustuhan po ng taong bayan sa kanila. Kaya sa lahat ng bumabatikos at sumasalungat po at nagsasabi na ayaw nila sa Duterte, nasa inyo po yan. Kasi karapatan po ninyong magsalita, karapatan po ninyong mag-isip at mamili kung sino po yung leader ninyo. Pero ito lang masasabi ko, itong ginagawa ni Tatay Digong sa kanyang administrasyon, ginawa niya lang to para sa taong bayan. Kaya itong mga kabalasubasan na ginawa ni Trillanes, may araw din to, may oras din kung kailan yung karma na darating dito sa aso na ito. Kaya sa lahat ng mga sumusuporta, sa mga DDS, sa lahat ng sumusuporta po kay Tatay Digong, nagpapasalamat po kami bilang isang Dabawinyo, DDS vlogger, nagpapasalamat po kami sa inyong suporta po. Walang sawa na sumusuporta, lalo-lalo na sa mga OFW na nandun ngayon sa Netherlands. Pinapakita nila yung suporta nila kay Tatay Digong. Ayun, buong puso po kami nagpapasalamat dahil hindi din ninyo iniwanan si Tatay Digong doon. Bilang mga kababayan namin, lumalakas din yung loob ng mga Pilipino na nandito sa Pilipinas kasi nandyan po kayo. Kumbaga, pinapakita ninyo yung pagmamahal ninyo kay Tatay Digong.
So ayun, maraming salamat po sa lahat ng mga OFW na nanonood po sa ating vlog ngayon. Thank you po sa inyong lahat at sana subaybayan pa ninyo ang ating mga videos na i-upload at next, magpunta na naman po tayo sa bahay ni Tatay Digong at magtanong-tanong po tayo tungkol po doon sa balita kung kumusta na po ang sitwasyon ni Tatay Digong kung nasa Davao na ba siya. Ayun, maraming salamat po sa lahat. Thank you. At God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat.